I will give you 3 reasons bakit isang malaking kalokohan na ang konsepto ng resilience sa Pilipinas base sa kung anong nagiging trend ngayon. At ang panghuli ay kailangan mong malaman. Una, resilience becomes a requirement, not a choice. Resilience is supposed to be voluntary. What I mean by voluntary is pwede kang mamili kung anong laban ang gusto mo. Hindi dahil duwag ka, kung hindi dahil maaring nandun ang daan para sa personal mong kaligayahan. Yun yung gusto mo sa buhay. At doon mo mararamdaman na every ounce of your blood and sweat na you will pour there is optimally worth it. Resilience is supposed to be about striving for internal strength, growth, at pagkakataon para harapin ang mga suliranin sa buhay while still protecting our boundaries. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo We are being strong and tough to reach fulfillment and peace of mind at hindi sa expectation ng society at kultura natin. Tulad ng mga breadwinner na ginagawang retirement plan ng mga magulang nila. Hindi na nagtatrabaho ang mga magulang kasi may passive income na. So, no choice ka. Kapag may kamag-anak, for example, ay may inabuso sexually na kamag-anak din niya, sasabihin ng ibang kamag-anak din na tumahimik ka na lang para wala ng gulo o para hindi na lumala. No choice ka rin. You see, resilience turns into a duty rather than a choice. Kailangan natin maging matatag, malakas para lang makatakas ang iba sa responsibilidad nila.